At alamin naman natin kung nasa na ang bagyong Ineng na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Makakausap natin Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Chris. Magandang umaga, Ivan. Patuloy na ngang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Sineng kaninang alas 12 ng madaling araw. At kaninang alas 4 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 580 kilometro hilagang silangan ng Basco, Batanes. Sa ngayon, wala na tayong warning signal na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit patuloy nitong pag-iibayuin ng hanging habagat na siya namang magdudulot ng mga pag-ulan sa nakararaming bahagi ng Luzon, including Metro Manila, sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Chris, kailan ba pwede magsampay? Tinatanong ng mga kababayan natin, wala nang bagyo, pero ngayong umaga lang, umuulan pa rin lalo dito sa Metro Manila, Chris. Yun nga, Ivan, no? Bagamat napakalayo na ng bagyo sa ating bansa at lumabas na ng area of responsibility, yung pinag-iba yung habagat ang magdudulot pa rin ng pag-ulan dito sa Metro Manila at sa nakararaming bahagi ng Luzon. Lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi ng gitnang Luzon, particular na sa lalawigan ng Batan at Zambales. So yung mga kababayan po natin doon ay patuloy pa rin maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At doon naman sa mga lugar na heavily affected, doon sa mga lugar na may mga flash floods at landslide, as much as possible, avoid any unnecessary outdoor activity sa araw na ito para naman po mas mapabilis yung mga clearing operations ng mga kasama natin. So kailan natin maaasahan, Chris, yung improving weather conditions natin dito sa Calakhang, Luzon? Sa pagtaya natin ay posible simula ng Miyerkules ay magkakaroon na ng pagganda ng panahon dito sa Metro Manila at sa nakararaming bahagi ng Luzon, Ivan. May nakikita pa ba tayong ibang sama ng panahon o bagyo na papasok sa mga susunod na araw? Ngayong buwan na Agosto, meron ba tayong aasahang bagyo, Chris? Well, ang pagtaya po natin ay posible tayong makaranas ng 2 hanggang sa 4 na bagyo sa buwan ng Agosto at sining ang pangalawang bagyo sa buwan ng Agosto. So we're still looking at the possibility na makaranas pa tayo ng 1 hanggang 2 bago magtapos ang linggo ito. Subalit wala naman tayong nakikita na kasunod immediately nitong bagyong Sineng. So baka itong Sineng na nga ang huling bagyo sa buwan ng Agosto. At paalala nga pala natin sa ating mga kababayan, Ivan, no? Dahil sa pinag-ibayang habagat, inaasahan pa rin natin na magiging maalon ng mga karagatan sa paligid ng Hilaga at Gitnang Luzon, maging dito nga sa kanluran at katimugang bahagi ng katimugang Luzon. Kaya hanggat maaari, huwag po muna pumalaot doon yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliliit na sakyang pandagat. Maraming salamat, magandang umaga, Chris Perez, at sa inyo lahat dyan sa Pag-asa. Si Chris Perez po, weather forecaster ng Pag-asa.